Inabot ng 1 oras si Lance para kumain ng almusal bago tuluyang bumalik ng dahan-dahan. Ano ang ginagawa mo? Bakit ang tagal ng pagpunta? Sigaw ni Warren, na parang ang pasensya niya kay Lance ay umabot na sa limitasyon nito. Hindi man lang tumingin si Lance kay Warren, ngunit sinabi kay Teresa, paumanhin sa paghihintay mo sa akin ng matagal. Okay lang, hindi naman masyadong mahaba, lampas na lang ng isa. Nang makita ni Warren si Lance na mukhang hindi siya pinapansin, galit siya na gusto niyang samuka ng dugo, at mabangis na sinabi sa loob, hindi ko siya papatayin ngayon, susundin ko ang kanyang apelyido. Sige, let's go, hunting. Kinagat ni Warren ang kanyang mga ngipin at umungal, nanguna sa paglipad palayo. Sinundan ng lahat si Warren at lumipad patungo sa Timog Kanlurang direksyon. Sa direksyong Timog Kanluran, mayroong Lunaris Kingdom Royal Hunting Ground, kung saan ang lahat ng mga hayop ay artificial na inaalagaan o hinuhuli, para lamang sa libangan at libangan, hindi para sa anumang pagsasanay o anumang bagay na katulad nito. Siyempre, lahat ay gumagamit ng mga busog at palaso sa pangangaso, at hindi sila gumamit ng martial arts. Pagdating nila sa lugar ng pangangaso, ito ay napakalaki, na sumasaklaw sa ilang malalaking bundok, si Lance at ang lahat ay may hawak na busog at palaso, ang busog at palaso ay napakakaraniwan, purong puwersa lamang ang magagamit, at kung gagamit sila ng panloob na puwersa upang hilahin ang busog, masisira ito sa isang sandali. Swoosh! Nang makarating sila sa lugar ng pangangaso, si Warren ay nagpaputok ng palaso sa isang kuneho sa di kalayuan, ngunit hindi ito nakalampas. Sa sandaling ito, isang hagong natunog, isang araw ang lumipad, na tumama sa kuneho na sinubukang barilin ni Warren ngunit hindi niya nakuha. Nang tumalikod si Warren, nakita niyang si Lance ang bumaril nito, at galit na sinabi, hindi mo ba alam ang mga patakaran? Sino ang nagsabi sa iyong barilin ng random? Sinabi ni Lance. Hindi mo ba ako inanyayahan na manghuli? Ano? Hindi ka maaaring bumaril para hindi ako makapana. Anong pangangatwiran? Pagkasabi nito, nang hindi tumitingin, si Lance ay nagpaputok ng palaso sa langit, at pagkatapos ng 12 segundo, isang maliit na ibon ang nahulog mula sa langit. Ang mga palaso ni Lance ay biglang nagulat sa ilang tao sa pinangyarihan, maliban kay Warren. Gamit ang ganoong ordinaryong busog at palaso, hindi maaaring gumamit ng panloob na puwersa ang isa, kaya ang paghahambing ay purong archery. Si Lance ay mahusay na sa mga busog at palaso, kahit na hindi siya gumamit ng panloob na puwersa, ang kanyang mga kasanayan sa pag-archery ay napakahusay, si Lance ang talento sa archery ay ganap na kasing husay ng sword technique, paano maihahambing itong Warren kay Lance sa archery? Fuck you! Galit na galit si Warren, siya ang bida ngayon, ngunit hinayaan niya si Lance na gumanap dito palagi. Sa kanyang galit, hindi na pinansin ni Warren, itinutok niya ang isang palaso sa isang lobo na 300 metro ang layo, ngunit, alam ni Warren na ang kanyang mga palaso ay hindi maaaring tumama, at sa kanyang galit, ginamit niya ang kanyang panloob na puwersa. Na mas madaragdagan ang katumpakan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang busog at palaso sa kanyang kamay ay humila sa isang suntok, na hindi makayanan ang pilit ng kanyang paggamit ng panloob na puwersa. Ah! Galit na sigaw ni Warren, gusto niyang gumanap, ngunit wala siyang kakayahan. Sa sandaling iyon, nag-buzz si Lance ng palaso sa leeg ng lobo na gustong barilin ni Warren at ibinaril ito sa lupa. Ngumisi din si Lance, ang pangangaso, ang paglalaro ay masaya. Kung hindi ka magaling sa archery, huwag kang mag-perform, sinusubukan mong i-lock ang iyong biktima gamit ang iyong panloob na lakas, ngunit nahuli mo ang busog at palaso, nakakahiya talaga. Ang pasensya ni Warren kay Lance ay umabot na sa limitasyon nito, orihinal na nagpasya siyang maghintay hanggang sa kalagitnaan ng pangangaso bago maghintay ng pagkakataong hampasin si Lance, ngunit ngayon, hindi na niya ito mapigilan. Sa isang iglap, inilabas ni Warren ang kanyang espada at itinuro si Lance at sinabing, napakabuti, naunahan mo akong kumilos laban sa iyo, tila hindi ako magkakaroon ng kaaya-ayang pangangaso ngayon kung hindi muna kita pakakawalan. Silang Teresa ay abala, 18 kamahalan, ano ang iyong ginagawa?
Ikaw ang prinsipe ng Lunaris, ikaw ay isang mapagbigay na tao. Bakit ka mag-abala kay Lance? Umungol si Warren, walang dapat manghihikayat sa akin, itong anak ng asong ito, papatayin ko siya ngayon, sino mang maglakas loob na kumbansihin ako, huwag mo akong sisihin sa pagtalikod ko sa kanya, kasama na si Cherry Socorra. Tumawa si Lance, hahaha. Lance, magaling kang North Empire, anong uri ng dumi ng aso ang pinuntahan mo sa aking Lunaris Kingdom, hahayaan kitang mamatay dito ngayon. Pa! Sa sandaling iyon, nang walang nag-react, isang malakas na sampal ang tumunog. Sinampal ni Lance si Warren sa lupa. Ikaw. Tinapakan ni Lance si Warren at mapangasar na sinabi, Warren, kung gusto mo akong patayin, depende ito kung may kakayahan ka o wala, kung wala ito, biro lang. Sa sandaling ito, natulala ang buong katawan ni Warren, hindi niya inaasahan na napakalakas ni Lance, sa totoo lang hindi talaga siya kalaban, at kahit naharapin niya ang pag-atake ni Lance, wala siyang oras para mag-react. Bitawan mo ako. Sigaw ni Warren, bagamat natakot siya sa lakas ni Lance, siya ang prinsipe ng isang bansa. Basura. Nagmura si Lance at binitawan ang paa na nakatapak sa kanya, hindi na siya sinuntok ni Lance. Gayunpaman, tinawag siya ni Lance na basura, na nagpang-inig sa katawan ni Warren sa galit, basura ba siya? Sino bang tinatawag mong basura, lakas loob mong sabihin ulit? Sinabi ni Lance, basura, 3 beses, paano na? Ikaw. Huwag na, gawin mo kung kaya mo. Shoo! Inilabas ni Warren ang kanyang espada sa isang iglap. Bang! Sa susunod na segundo, natagpuan ni Warren ang kanyang sarili na nakahiga sa isang gutter, hindi niya alam kung paano siya lumipad papunta sa gutter, hindi man lang niya nakita ito ng malinaw, ang pagkakaiba ng lakas na ito ay masyadong malaki. 18 kamahalan. Silang Teresa at ang iba ay nagmamadaling tulungan siyang makatayo. Nagalit si Prinsesa Cherry Socorra kay Lance, naglakas loob ka pa ring salakayin ang aming prinsipe. Sinabi ni Lance nang hindi tumitingin, siya ang unang sumalakay sa akin, at higit pa rito, binyantaan niya akong papatayin ngayon, kung hindi ko siya nakita bilang prinsipe ng Lunaris Kingdom, sa tingin mo ba ay mabubuhay pa siya? Lance, ikaw. Don't call my name desperately, madali para sa akin na hindi maintindihan na may crush ka sa akin. Lihim na umiibig ang dyablo sa iyo, mas mabuting mag-ingat ka, huwag magpatuloy sa pagiging mayabang sa loob ng aking Lunaris Kingdom, o tiyak na wala kang makukuhang anumang benepisyo. Nang matapos magsalita si Cherry Socorra, lumapit siya kay Wei Meng. Bing at sinabing, 18 kuya, tawagan natin ang pamamaril ngayong araw, babalik muna tayo. Si Warren ay nasa gulo, nakatingin kay Lance na may nguso, itinapon niya ang kanyang manggas at lumipad, at sumunod si Cherry Socorra. Tanging si Lance at ang magkakapatid na Wanderlust ang naiwan sa hunting ground. Og! Napabuntong hininga si Tianyo at tumingin kay Lance at sinabing, Lance, bakit ka mag-abala, dapat mong sabihin na sinubukan kong iset up ang kapatid ko kay Warren. Sabi ni Lance, Kuya Tianyo, pasensya na, nakita ko kung gaano siya tinanggihan ng kapatid mo, kaya sinadya ko siyang kontrahin, hindi ko inaasahan na gusto mong makasama ang kapatid mo nang hindi mo gusto. Lance, hindi mo naiintindihan, si Warren ay isang prinsipe, at isang prinsipe na may malaking potensyal, kung ang aking long-clan swordcasting family ay gustong maging maluwalhati sa lupaing ito, mas mabuti para sa aking kapatid na pakasalan siya, at gayon din, si Warren ay sapat na upang pantayan ang aking kapatid na babae. 772. Sinabi ni Lance, Kuya Tianyo, hindi ako sang-ayon sa iyong mga salita, ito ay mga salita ng isang duwag. Nagsalubong ang kilay ni Tianyo, talagang tinawag niya itong duwag. Oo, duwag, sa tingin mo ba ay matatag na talaga ang posisyon ng iyong pamilya kapag si Teresa ay ikinasal kay Warren? Hindi, sa paningin ng mga tao, ito ay kasangkapan pa rin sa pagpino. Ikaw lang, Wanderer ang naging matatag, ang iyong pamilya ay talagang malakas,
umaasa sa mga babae para mapanatili ang katatagan ng pamilya, hindi na malayo, talagang napakaganda ng kapatid mo ngayon, pero laging may araw na kumukupas ang kulay. Sabi ni Lance at lumipad palayo. Natigilan si Tianyo doon. Bumantong hininga si Teresa kay Tianyo, ikalawang kapatid, tingnan mo. Pagkatapos sabihin iyon, hinabol ni Teresa si Lance. Mapait na ngumiti si Tianyo, Lance, nasasabi mo ito dahil sa iyong malakas na talento at potensyal, kung ikaw ay katulad ko, hindi mo ito sasabihin kung pakiramdam mo ay natigilan ka at sumulong. Ang tatlong Lance ay bumalik sa Long Clan. Bumalik na kayo, nabalitaan ko sa aking utusan na kayo ay nanghuli, bakit kayo bumalik kaagad? Tanong ng isang matandang lalaki na kinatatakutan na mahigit 100 taong gulang na. Tatay. Dad, bumalik ka na. Ang matandang ito ay ang tanyag na Palmor, isang 14 na gradong swordcaster, at nasa kanya na kung ang mabigat na espada ni Lance ay mapeke o hindi. At ito naman. Tumingin ang mga mata ni Palmor kay Lance. Sinabi ni Teresa, tatay, siya ay isang kaibigan na nakilala ng pangalawang kapatid sa Star Ocean Academy. Ang kanyang talento ay Kat-Anji tangi, kahit na siya ay nasa tuktok lamang ng innate perfection realm, hindi siya katugma sa ikalawang antas ng early unity realm. Bukod dito, isa rin siyang 10th grade healing master, at siya nga pala, 20 taong gulang pa lang siya ngayong taon. Hindi pwede. Si Lance ay abala sa pagbati, Master Palmor, ang pangalan ko ay Lance, ako ay mula sa North Empire, matagal ko nang narinig ang iyong pangalan, ikalulugod kong makilala ka. Sasabihin sa katotohanan, dumating ako sa Long Clan para sa isang bagay, mayroon akong isang piraso ng itim na brilyante, gusto kong hilingin sa senior na gumawa ng 14 na gradong mabigat na espada para sa akin, hindi ko alam. Bago matapos magsalita si Lance, umiling si Palmor at sinabing, hindi. Bakit? Little brother Lance, magtiwala ka sa akin, wala itong maitutulong sa iyo, kung gagawa ako ng 14 na gradong mabigat na espada, tiyak na malalaman ng Glazed Kingdom, at pagkatapos ay hindi magiging iyo ang espada. At saka, kung hindi ko take the initiative to report it to the Glazed Country, once na ma-discover in the future, masisira din ang pamilya ko, so, no. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Lance, tila hindi siya makakakuha ng 14 na gradong mabigat na espada. Little brother Lance, ikaw ay kaibigan ng anak ko at napakagaling, hindi ko kayang hindi ka bigyan ng mukha, pero gusto ko talaga kung ano ang makakabuti para sa iyo. Paano ito, gagawa muna ako ng 12 gradong mabigat na espada. At kapag may pagkakataon sa hinaharap, maaari kang bumalik sa akin at bubuuan ulit kita ng 14 na baitang. Magagawa mo pa ba itong 2 beses? Syempre kaya mo, kapag binuo mo ulit in the future, kailangan mo lang i-remelt yung original. Salamat, Senior, nagpapasalamat si Senior. Walang anuman. Inilabas ni Lance ang kanyang itim na brilyante. Nagulat si Palmor, sobra. Oo, lahat para gumawa ng mabigat na espada. Sabi ni Lance. It won't take this much, dapat may natira. May natitira pa, kung gayon, maaari mo bang ibigay sa akin ang natitira at bumuo ng isa pang busog at palaso? A bow and arrow. And you are good with a bow and arrow. Oh, hindi masama. Pumunta sa lugar ng pangangaso ngayon at ginamit ang busog at palaso, pakiramdam. Ang aspetong ito ng sensasyon ay hindi rin maaaring iwanan. Okay, bigyan mo ako ng 20 araw. Salamat. Walang gaanong kalokohan si Palmor at agad na nagtayo ng isang mabigat na espada at busog at palaso para kay Lance, kahit nakakauwi lang niya. Ang pabor na ito, naalala ni Lance. Kaya lang kailangan pa niyang maghintay dito ng 20 araw pa, talagang ayaw ni Lance na manatili sa lugar na ito sa Glazed Kingdom, kung sakaling dumating si Warren para guluhin siya ulit, at hindi maiiwasang mahirapan pa ang pakikitungo sa kanya, talagang walang ganang makipaglaro si Lance sa prinsipe ng Glazed Kingdom, ito ay ganap na walang kabuluhan. Kaya, para maiwasan ang gulo, pansamantalang umalis si Lance sa Long Clan at tumuloy sa isang hotel sa labas.
Oo naman, kinabukasan, dinala ni Warren ang isang malakas na tao sa tuktok ng Early Unity Realm sa Long Clan. Sa kasamaang palad, sinabi sa kanya na umalis si Lance at naglakbay ng walang kabuluhan. Nanatili si Lance sa hotel sa loob ng 20 araw, ngunit sa wakas, nagpadala ang Wave Clan ng isang tao para makipag-ugnayan sa kanya. Senior Damon, ang iyong mabigat na espada at busog at palaso ay binuo, kaya para sa kaligtasan, papasok ka muli sa Wave Clan ngayong 10:00 at ibibigay ito sa iyo ng personal. Sige. Sa 10:00 ng gabing iyon, tahimik na dumating si Lance sa Long Clan. Nakahanda na ang Long Clan. Sa isang bulwagan, sina Lance, Leslie, Palmore, at Teresa, silang apat ay nakatayo doon. Sa itaas ng bulwagan, isang pulang tela ang nakatikip sa sahig. Umakyat si Lance at itinaas ang pulang tela, isang itim na mabigat na espada, at isang itim na busog at palaso ang inilagay sa lupa. Maging ito ay ang mabigat na espada o ang busog at palaso, ang texture ay napakaganda, at si Lance ay buong pagmamahal na hinaplos ito. Ngumiti si Palmore, Little Brother Lance. Ang mabigat na espadang ito ay 1.5 metro ang haba, 35 sentimetro ang lapad, at tumitimbang ng mga 16,000 gin. At ang busog at palaso na ito, mga 1 metro at 6 na metro ang haba at tumitimbang ng 5,000 pounds, sa kasamaang palad, binigyan kita ng axe bowstring, natatakot ako na ang axe bowstring na ito ay hindi mahuhugot ang busog na ito, kaya kailangan mong mag-isip ng iyong sariling paraan para sa string na ito, din, ako, ginawa rin kita ng 50 itim na brilyante na arrow. Salamat, Senior Palmore, maraming salamat. Oh, sige. Kaibigan ka ni Teresa, dapat. Sabi ni Palmore. Alam ni Lance na ang pagiging kaibigan lang ni Waves at Tenaya ay hindi sapat, marahil ay nakita din ni Waves at Palmore na si Lance ay pambihira, at iyon ang dahilan kung bakit siya tunay na dedikado para kay Lance. Grabe ang bigat, mapupulot mo ba talaga? Hehe. Tumawa si Lance at kinuha ang mabigat na espada sa kanyang mga kamay nang walang kahirap-hirap. Si Lance ay hindi nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa sa paghawak ng napakabigat na espada. Wow! Bulalas ni Palmore, at kasabay nito, natutuwa siya, na may pabor na may henyo sa antas ni Lance, ay maaaring talagang mga ilangan ng tulong ni Lance sa hinaharap, ang pabor na ito ay napakasulit. Salamat ulit, Master Palmore. Sabi ni Lance. Walang anuman. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang lumabas sa labas ng pinto. Lance, hindi mo ba sinabing aalis ka? Bakit nandito ka pa? Nagulat si Palmore at napalingon si Warren at isang malakas na lalaki sa tuktok ng Early Unity Realm na naglalakad. Pagpupugay sa kanyang kamahalan ang 18 prinsipe. Sina Palmore at Teresa ay abala sa pagbibigay ng kanilang paggalang. Malamig ang tingin ni Warren habang nakatingin kay Palmore at sinabing, Palmore, ito ang sarili mong desisyon, huwag mo akong sisihin. Your 18th Highness, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Takot na sabi ni Palmore Long, ngayong gabi, may gustong ilabas si Tianyo, kung talagang may ginawa itong si Warren na hindi karaniwan, natatakot ako na tapos na, kaya takot na takot si Palmore Long sa loob. 773. Hawak ni Lance ang isang mabigat na espada sa isang kamay at hinawakan si Leslie sa kabilang kamay, mabilis na lumilipad sa kalangitan na may 5,000 libra na busog at palaso sa kanyang likod. Sa wakas, huminto si Lance sa isang hotel na malayo sa Long Clan. Matulog ka muna mamayang gabi at maagang umalis bukas ng umaga. Mayroon pang 10 araw bago magbukas ang Woolen Island para sa mga flight, saan pupunta. Hindi bale, kaya humanap tayo ng lugar kung saan walang tao at sanayin ang mabigat kong espada. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang bundok, si Lance ay nagsasanay ng husto sa kanyang mabigat na espada. Sa kasamaang palad, dahil ang espada ay masyadong mabigat, kasalukuyang magagamit lamang ni Lance ang kanyang mabigat na espada upang isagawa ang alinman sa Killing God Blade Technique o ang Descending Dragon Sword Technique. Nag-iisa, hindi kayang pagsamahin ang mga espada, ngunit sapat na iyon.
Si Lance na nag-iisa ay gumaganap ng isa sa mga sable at sword techniques ay maraming beses ng mas malakas kaysa sa nakaraang kombinasyon ng sable at sword. Uminom ka ng tubig. Nakita ni Leslie na si Lance ay nagsasanay ng husto at abala sa pag-aabot ng isang pitchel ng tubig. Gulp gulp. Si Lance, na nakahubad ang dibdib at inilantad ang kanyang malalakas at matitibay na kalamnan, ay kinuha ang tubig na ibinigay ni Leslie at nilagok ito sa ilang lagok. Si Lance, hubad at may hawak na napakabigat na espada, ay mukhang napakalalaki. Na nagpapatibok sa puso ni Leslie habang nakatingin sa kanya, natatakot ako na kahit sinong babae ay magkakaroon ng ilang hormones kapag nakita niya ang ganoong pagkalalaking bahagi ni Lance. Gaano karaming katumbas na martial power ang maaari mong maabot gamit ang sword technique na ipinapakita mo ngayon? Tanong ni Leslie. Ngumiti si Lance at sinabing, maaabot ko ang rurok ng ika-12 baitang martial power sa pamamagitan ng random na espada ngayon, at kung gagawa ako ng saber technique, ganap kong maaabot ang ika-13 baitang martial power. Wow! Ang ika-13 ranggo ng martial power, ang ibang mga tao, na makapag-produce ng ika-12 ranggo na martial power sa simula ng Unity Realm ay napakakahanga-hanga, ngunit ikaw, nakakagawa ka ng ika-13 ranggo na martial power ngayon, kahanga-hanga. Dati nag-iisip tungkol sa pagbutihin ang iyong martial power noong ikaw ay nasa Star Ocean Academy, noong desperadong nag-aral ka ng mga bagong galaw, ngunit walang gaanong pagbabago, at ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng espada ay nasa ika-12 ranggo ng martial power. Oo, ngayong gumamit na ako ng mabigat na espada, madali kong nabubuo ang kapangyarihan ng ika-13 klase ng martial art. Napaawang ang labi ni Lance. Ipinagmamalaki din ni Lance ang kanyang sarili, talagang na-interpret niya ang martial arts hanggang sa pinakamataas nito. Biglang naramdaman ni Lance na ang chi ni Leslie ay mas malakas at nakarating na sa Inner Gate Great Perfection Realm. Leslie, umiinom ka na ng Iron Tree Heart nitong mga araw na ito, tama ba? Siyempre, nakapasok na ako sa Inner Gate Great Perfection ngayon, kahit na ang kaharian na ito ay sa pamamagitan ng mga panlabas na sangkap, ito ay mas malakas pa rin para sa akin, at least ang momentum ay ganap na naiiba mula sa dati. Bueno, ipagpatuloy ang pagkain ng Iron Tree Hearts mula ngayon, tandaan, kahit na mayroon tayong higit sa 2,000 Iron Tree Hearts, hindi natin ito maaaring itumba na parang mga melon, kailangan nating maghintay hanggang sila ay matuno ng lubusan bago magpatuloy sa pagkuha ng mga ito, upang para hindi sila sayangin. Mabuti. Sige, ipagpapatuloy ko ang pagsasanay ng aking espada. Umatras si Leslie, at nagpatuloy si Lance sa pagsasanay ng kanyang espada. Sa isang kisap mata, mahigit 10 araw na ang lumipas. Sabi ni Warren. Nanginginig ang katawan ni Palmore na parang takot na takot. Mapalad na ang espadang inihagis niya para kay Lance ay isang 12 gradong espada, ngunit kung ito ay 14 na gradong espada, natatakot ako na mas masahol pa ito, at talagang kailangan niyang magalit sa dragon. Mangyaring maging mapagbigay sa iyong ika-18 kamahalan. Yumuko at nagsumamo si Palmore. Hindi na nakapagpigil si Lance, ngayong gabi, susubukan ni Lance ang kapangyarihan nitong mabigat na espada. Noong nakaraan, matatalo lang ni Lance ang unang antas ng Early Unity Realm, ang pangalawang antas, at ang ikatlong antas ay hindi garantisadong mananalo. Kaya, paano kung ginamit niya ang mabigat na espadang ito ngayon? Maaari mo bang i-spike ang ikatlong antas? O kahit na, maaari mong talunin ang peak. Ang lalaking ito na dinala ni Warren ay nasa tuktok ng Early Unity Realm, at ginagamit siya ni Lance upang subukan ang kanyang espada ngayon. Buzz! Biglang nanguna si Lance sa pag-atake, pinatay ang lalaking iyon sa tuktok ng Early Unity Realm. Bago pa makapag-react ang kabilang partido, naramdaman niyang may gravity na dumidiin sa kanya, na para bang nadurog ang katawan niya ng malaking bato. Ang mabigat na espada ni Lance, dahil napakabigat nito, ay lumikha ng momentum sa isang indayog.
Mayroong maraming mga uri ng momentum, ang pinakatanyag ay ang momentum. Ang momentum ay ang chi na inilalabas ng isang malakas na tao, na bumubuo ng momentum, at naglalagay ng matinding pressure sa iba. Ito ang madalas na pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao sa matataas na lugar ay nag-spike ng mga tao sa mababang kaharian. Ang mabigat na espada ni Lance, dahil ito ay mabigat, lumikha ito ng momentum. Ang momentum na ito ay nilikha ng gravity, hindi ito mailarawan ng mga salita. Ito ay parang pakiramdam ng isang malaki at walang katulad na bato na dumidiin pababa. Bang! Sa isang kisap mata, ang lalaking iyon sa tuktok ng unang bahagi ng Unity Realm, ang kanyang ulo ay sumabog na parang pakwan. Si Lance mismo ay medyo natakot, ngunit talagang pinasabog niya ang rurok na ito ng early Unity Realm gamit ang isang espada. Ang mabigat na espadang ito ay talagang nakatulong sa kanya, imposibleng mapalitan siya ng isang ordinaryong espada. Siyempre, hindi naman dahil kay Lance, hindi inaasahan ng kabilang partido na biglang sesulake si Lance at biglang nahaharap sa napakabigat na espada, sobrang nabigla siya kaya hindi siya nakaisip ng isasagot na siyang dahilan kung bakit siya madaling sinampal ni Lance. Sa sandaling ito, si Warren, na nakatayo sa tabi niya, ay may ulo at mukha na naspray ng utak at dugo. What the hell? Hindi pa rin alam ni Warren na sumabog na pala ang ulo ng nakatayo sa tabi niya, nagpupunas siya ng mata, nakita niya ang puting bagay na parang tofu, utak na pinunasan sa kanyang mga kamay, galit na galit siya, akala niya kung sino man iyon mula sa Long Clan, ibinabato sa kanya ang utak ng tofu. Ngumuso si Lance, batang tanga, hindi mo pa nakikita ang utak, tingnan mo kung sino ang nasa tabi mo. Bumaling si Warren sa kanyang ulo, hanggal, ang malakas na lalaki na dinala niya, na nasa tuktok ng early Unity Realm, ay nakahiga sa lupa, at ang kanyang ulo ay nawala. Anong nangyari? Pinatay ko siya. Sabi ni Lance. Imposible. Tiningnan ni Warren ang walang ulo na bangkay at nanlamig. Agad na inatake ni Lance si Warren, na gustong magtanong sa kanya ng ilang katanungan. Si Warren ay agad na kinulam ni Lance. Nagtanong si Lance, pumunta ka ba dito ngayon, may nakakaalam ba? Walang nakakaalam. Sabi ni Warren sa nalilitong boses. Bakit walang nakakaalam? Isa ako sa pinakakilalang prinsipe, alam ng lahat na ako lang ang nang-aapi ng mga tao, kaya ako ay binubuli, hindi ito maaaring ikalat, kaya walang nakakaalam na ako ay dumating upang makita ka, at hindi alam ng isang tao na nabuli ako sa inyo, maliban kay Cherry Sukora at sa inyo. Tumawa si Lance, mas maganda kung walang nakakaalam, walang puwang para dito, ayaw kong mapahamak ang Long Clan, para mapunta ka sa impyerno. Huwag na. Sabay na sigaw ni na Palmore at Teresa, ngunit, huli na ang lahat. Bang! Ang mabigat na espada ni Lance ay nabasag, at si Warren ay sumabog at namatay. Napaupo ang buong katawan ni Palmore na paralisado sa lupa, ganap na tulala. 774. Hawak ni Lance ang isang mabigat na espada sa isang kamay at hinawakan si Leslie sa kabilang kamay, mabilis na lumilipad sa kalangitan na may 5,000 libra na busog at palaso sa kanyang likod. Sa wakas, huminto si Lance sa isang hotel na malayo sa Long Clan. Matulog ka muna mamayang gabi at maagang umalis bukas ng umaga. Mayroon pang 10 araw bago magbukas ang Woolen Island para sa mga flight, saan pupunta? Hindi bale, kaya humanap tayo ng lugar kung saan walang tao at sanayin ang mabigat kong espada. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang bundok, si Lance ay nagsasanay ng husto sa kanyang mabigat na espada, sa kasamaang palad, dahil ang espada ay masyadong mabigat, kasalukuyang magagamit lamang ni Lance ang kanyang mabigat na espada upang isagawa ang alinman sa Killing God Blade Technique o ang Descending Dragon Sword Technique. Nag-iisa, hindi kayang pagsamahin ang mga espada, ngunit sapat na iyon. Si Lance na nag-iisa ay gumaganap ng isa sa mga sable at sword techniques ay maraming beses ng mas malakas kaysa sa nakaraang kombinasyon ng sable at sword. Uminom ka ng tubig. Nakita ni Leslie na si Lance ay nagsasanay ng husto at abala sa pag-aabot ng isang pitchel ng tubig. Gulp gulp. Si Lance, na nakahubad ang dibdib at inilantad ang kanyang malalakas at matitibay na kalamnan, ay kinuha ang tubig na ibinigay ni Leslie at nilagok ito sa ilang lagok.
Si Lance, hubad at may hawak na napakabigat na espada, ay mukhang napakalalaki na nagpapatibok sa puso ni Leslie habang nakatingin sa kanya. Natatakot ako na kahit sinong babae ay magkakaroon ng ilang hormones kapag nakita niya ang ganoong pagkalalaking bahagi ni Lance. Gaano karaming katumbas na martial power ang maaari mong maabot gamit ang sword technique na ipinapakita mo ngayon? Tanong ni Leslie. Ngumiti si Lance at sinabing, maaabot ko ang rurok ng ika-12 baitang martial power sa pamamagitan ng random na espada ngayon, at kung gagawa ako ng saber technique, ganap kong maaabot ang ika-13 baitang martial power. Wow! Ang ika-13 ranggo ng martial power, ang ibang mga tao, na makapag-produce ng ika-12 ranggo na martial power sa simula ng Unity Realm ay napakakahanga-hanga, ngunit ikaw, nakakagawa ka ng ika-13 ranggo na martial power ngayon, kahanga-hanga. Dati nag-iisip tungkol sa pagbutihin ang iyong martial power noong ikaw ay nasa Star Ocean Academy, noong desperadong nag-aral ka ng mga bagong galaw, ngunit walang gaanong pagbabago, at ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng espada ay nasa ika-12 ranggo ng martial power. Oo, ngayong gumamit na ako ng mabigat na espada, madali kong nabubuo ang kapangyarihan ng ika-13 klase ng martial art. Napaawang ang labi ni Lance. Ipinagmamalaki din ni Lance ang kanyang sarili, talagang na-interpret niya ang martial arts hanggang sa pinakamataas nito. Biglang naramdaman ni Lance na ang chi ni Leslie ay mas malakas at nakarating na sa Inner Gate Great Perfection Realm. Leslie, umiinom ka na ng Iron Tree Heart nitong mga araw na ito, tama ba? Siyempre, nakapasok na ako sa Inner Gate Great Perfection ngayon, kahit na ang kaharian na ito ay sa pamamagitan ng mga panlabas na sangkap, ito ay mas malakas pa rin para sa akin, at least ang momentum ay ganap na naiiba mula sa dati. Bueno, ipagpatuloy ang pagkain ng Iron Tree Hearts mula ngayon, tandaan, kahit na mayroon tayong higit sa 2,000 Iron Tree Hearts, hindi natin ito maaaring itumba na parang mga melon, kailangan nating maghintay hanggang sila ay matuno ng lubusan bago magpatuloy sa pagkuha ng mga ito, upang para hindi sila sayangin. Mabuti. Sige, ipagpapatuloy ko ang pagsasanay ng aking espada. Umatras si Leslie, at nagpatuloy si Lance sa pagsasanay ng kanyang espada. Sa isang kisap mata, mahigit 10 araw na ang lumipas. Ang paggamit ni Lance ng mabibigat na espada ay umabot na rin sa isang estado ng pagiging perpekto, at ito ay hindi gaanong naiiba sa paghawak ng isang ordinaryong espada. It's almost time. It's time to go to Martial Academy. Kung hindi tayo pupunta, I'm afraid that the Martial Academy will be on winter vacation again, and it's already only a month or so left. Taon-taon, napakabilis talaga nitong lumipas, ngayong taon, halos nakasama na kita. Sabi ni Leslie. Hehe, tara na. Mula nang magsimula ang bagong taon at tumungo sa Star Ocean Academy para mag-aral sa ibang bansa, sa taong ito, na malapit nang matapos, ang Leslie ay halos palaging. Kay Lance, tila hindi mapaghihiwalay ang Leslie. Ngunit hindi niya kinumpirma kay Lance na siya ay magkasintahan dahil alam niyang tiyak na hindi siya ikakasal ng kanyang pamilya kay Lance, at bukod pa, siya ay, ang tanging babae na mayroon si Lance. Nakabili ng plane ticket si Lance at sumakay ng eroplano patungong Marshall Island. Sa wakas, dumating ang eroplano sa Marshall Island. Tumangala si Lance sa Marshall Island sa kalangitan at bumantong hininga, isang buong taon na ang nakalipas mula nang makapunta ako sa Marshall Island. Pagbaba ng eroplano, dumiretso si Lance sa Martial Arts Academy. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi niya alam kung ano ang kalagayan nina Elsa, Bella, at Sarah. Lalo na si Sarah, ang kanyang talento ay pumuputok, at hindi niya alam kung anong antas na ang narating niya ngayon. Hindi nagtagal ay nakatayo na sina Lance at Leslie sa pasukan ng Martial Academy. Sinabi ni Leslie, noong nakaraan, ang Martial Academy ay isang napakalakas na lugar sa aking isipan, ngunit ngayon ay bigla kong naramdaman na babalik ako sa elementarya. Bakit mo naman nasabi? Isipin mo, ano ang posisyon ng pinuno ng Martial Academy sa isip mo? Pinuno, syempre siya ang pinakamalakas sa buong Martial Forest Academy. Ngunit,
Ngayon ang impresyon ng makapangyarihang pinuno ng Martial Academy, kung gaano siya naging mahina sa harap mo, Lance. Ang pinuno ay katutubo ng huli, at ikaw, hehe, ang dating makapangyarihang pinuno, tahimik, ay naging napaka-vulnerable. Tumango si Lance, oo, pero, palagi siyang magiging pinuno sa puso ko. Katulad ng isang guro sa elementarya, kahit na hindi na siya kasing galing mo, siya ang palaging magiging guro sa puso ko. Sige, dun wag kang umiyak, bibisitahin ko muna si Sally. Sabi ni Leslie, hindi kita sasamahan, hahanapin ko rin ang kakilala ko. Mabuti. Pumunta si Lance sa bahay ni Professor Linhan. Katok-katok. Darating. Maya-maya bumukas ang pinto. Kuya Linhan. Ah, Lance, ikaw pala, long time no see. Hehe, Kuya Linhan? Isang taon na kitang hindi nakikita. Niyakap siya ni Lance. Pumasok ka dali. Unang dumating si Lance sa silid sa ilalim ng lupa at tumingin kay Sally na nakahandusay sa kabaong ng yelo, katulad pa rin noong minsang nakahiga siya. Tanging, lingid sa kanyang kaalaman, si Sally ay tahimik sa loob ng isang taon at kalahati. Lance, kumusta ang iyong healing technique ngayon? Tanong ni Professor Linhan. Sayang talaga, after a year and a half, ang healing technique ko, 10 grades pa, I've put my main focus on martial arts. Sinabi ni Professor Linhan, ipagpatuloy ang mabuting gawain, hindi ba't sinabi mo na kailangan mo nang hindi bababa sa 13 pin ng pagpapagaling upang mailigtas siya? Kung magpapatuloy pa rin ito, natatakot akong 10 taon na ang lumipas sa blink of an eye. 10 taon, talagang nagdududa ako kung ang katawan ni Sally ay may tatago dito sa loob ng 10 taon. Hindi ko maalis, medyo mapurol na ang kutis ni Sally. Sabi ni Lance habang tinitingnan ang balat ng katawan ni Sally. Nako, nakikita mo rin, kaya nga tinatanong kita, sa bilis na ito, natatakot ako na wala pang 1 taon, ang katawan ni Sally ay magsisimulang mabulok, kailangan mong magtrabaho ng husto. Kinabahan si Lance sa loob, hanggang kailan niya kayang panatilihin ang kanyang teknik sa pagpapanatili ng sigla. Hindi ito maipaliwanag mismo ni Lance, iba-iba ang mga kalagayan at kondisyon ng lahat. 775. Noong una, inakala na ang 1 taon o 2 ay isang mahabang panahon, at tiyak na mapapabuti niya ang kanyang pamamaraan sa pagpapagaling sa panahong iyon. Ngunit hindi ko inaasahan na napakabilis na lumipas ng oras, 1 taon at kalahati ang lumipas sa isang kisap mata, at si Lance ay natuwa lamang sa katotohanan na ang kanyang pamamaraan sa pagpapagaling ay pareho pa rin sa orihinal na 10. Hindi sa ayaw ni Lance na pagbutihin ito, ni hindi nag-effort si Lance, ni hindi niya sinasadyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa martial arts. Sa halip, hindi alam ni Lance kung ano ang dapat gawin upang mapabuti ang kanyang mga sining sa pagpapagaling, pakiramdam tulad ng isang bottleneck, at ito ay tumagal ng isang hindi kapani-paniwalang mahabang oras upang umunlad ng kaunti. Kailangan kong pagbutihin ang aking healing arts ngayon, kailangan kong pagbutihin ang aking healing arts ng buong puso, nauubusan na ako ng oras. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon ni Sally, pagkatapos ng 1 taon, ang pamamaraan ng pagpapanatili ng sigla ay tiyak na mabibigo, kapag nagkaroon ng anumang pagkabulok. Sa katawan, walang magagawa ang mga Diyos. Kinakabahang sabi ni Lance, ngunit talagang mahirap, wala man lang direksyon. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Lance na tawagin sa loob ang kanyang tiyuhin, ang kanyang guro, kahit na lumitaw ang kanyang nakababatang kapatid na babae, matutulungan siya nito. Gayunpaman, walang makakatulong sa kanya, kaya walang magawa ang pakiramdam. Tinapik ni Professor Linhan ang balikat ni Lance at sinabing, dapat mo ring isipin ito, kung hindi mo talaga kaya, hindi mo kasalanan. Wala talagang tiwala si Professor Linhan kay Lance, kung tutuusin, ito ay masyadong makalangit, at kinailangan ni Lance na itaas ang kanyang healing technique sa 13, na sadyang hindi isang bagay na magagawa ng isang tao sa napakaikling panahon. Bumalik si Lance sa lupa at nagsimulang makaramdam ng kaba sa loob, nangako siya na ayaw na niyang gumawa ng susunod, nakatuon lang siya sa pag-aaral ng healing arts. Dati,
Pumunta si Lance sa Marshall Island na may dalawang layunin. Ang unang layunin ay bisitahin si Elsa, Bella at ang iba pa. Ang pangalawang layunin ay pumasok sa ilang memory stone sa Marshall Island upang makita kung makakakuha siya ng inspirasyon. Upang mapabuti ang martial power ng kanyang martial arts. Ngunit ngayon, ang pangalawang layunin ay nakamit, at nagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mabigat na espada. Pagkatapos, inilipat ni Lance ang pangalawang layunin sa pag-aaral ng healing arts. Kuya Linhan, kumusta na ang Martial Arts Academy? Ano pa ang magagawa ko, parehong lumang awit, ano ang tungkol sa iyo? Saan ka napunta sa buong taon? Nagtrabaho ka na ba bilang isang oiliary minister sa North Empire Wangjing City? Hindi, nagpunta ako sa Star Ocean Academy, at bumalik ako ngayon. Wow! Star Ocean Academy, ito ang pinakamataas na antas ng akademya ng maalamat sa mundo. Oh, okay. Ito ay walang iba kundi ang paggamit ng mataas na dami ng namamatay upang pasiglahin ang potensyal ng mga internasyonal na mag-aaral, sabi ni Lance. Tiningnan ni Professor Linhan ang mabigat na espada ni Lance at nagtanong, bakit gumagamit ka ngayon ng napakalaking espada? Madali bang hawakan? Ito ay isang mabigat na espada na nakuha ko lang, tumitimbang ng 16,000 pounds. Ano? 16,000 libra. Oo. Oh my God, nagbibiro ka. Huwag kang maniwala, subukan mo. Si Professor Linhan ay talagang lumapit upang buhatin ang mabigat na espada, ngunit ito ay parang mahina sa isang mantis, kahit na madudurog siya ng mabigat na espada ni Lance kung siya ay aksidenteng matamba. Lance, ganito kabigat talaga ang espada, paano ka naging malakas? Eto kasi nag-practice ako ng Hercules, syempre, bago pa man ako mag-practice, nakahawak ako ng weight na 10,000 pounds, natural na napakalakas ko. Lance, you're really too awesome. Itong mabigat mong espada, may pangalan ba? Natigilan si Lance, pangalan. Oo, kadalasan ang isang magandang espada ay may pangalan. Lance laughed, nakalimutan ko kung hindi mo ako pinaalalahanan, at oo, dapat ko itong bigyan ng pangalan, ano ang dapat itawag dito? Kuya Lin, tulungan mo itong isipin. Haha, paano ko maiisip? Paano kung tawagin itong Little Blackie, sobrang itim, bagay na bagay. Tumawa si Lance, Little Blackie. Isa akong espada, hindi tuta, kaya paano ito magiging napakasimple? Kung ganoon wala akong maisip. Nag-alinlangan si Lance at sinabing, kung gayon, tawagin natin itong Dragon Soul. Dragon Soul Heavy Sword, hindi masama, haha. Si Lance ay humigop ng ilang tsaa, tumayo at sinabing, Kuya Linhan, iiwan muna kita, sasalubungin ko kung sinong babae ang pupuntahan. Haha, good, punta ka sa bahay para mag-dinner mamayang gabi. Okay. Tumango si Lance. Lumabas si Lance sa bahay ni Professor Linhan at lumipad sa kalangitan. Sa pagdaan niya sa Genius Restaurant, nakita ni Lance ang isang espesyal na ulat ng balita sa labas ng Genius Restaurant. Naiwasan ba ni Benny ang sakuna na ito? Good luck sa kanya, wala nang marami sa mga henyong ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, Benny. Hindi ba ito ang orihinal na kaibigan ni Lance? Nang siya ay pangalawa sa freshman competition, ang lakas ni Lance ay sumabog ng napakabilis sa likuran niya at umalis siya sa Martial Arts Academy, kaya walang balita tungkol sa kanya. Agad na lumipad si Lance papunta sa Genius Restaurant. Hey, Lance. Nagulat ang may-ari ng Genius Restaurant nang makita si Lance. Boss, nakikilala mo pa rin ako. Hahaha, Lance, paanong hindi kita makikilala? Ikaw ang unang henyo sa kasaysayan ng Martial Academy, hahaha, Lance, matagal na, huwag ka nang lumingon, ah. Well, it's quite good. By the way, nagsimula na rin bang kumanta sa labas ng Genius Restaurant ngayon? Oo, simula kalahating taon na ang nakalipas, hindi lang sa loob ng Genius Restaurant, kundi sa labas, makikita mo na ang espesyal na balita sa pahayagan na ginawa ng Genius Restaurant.
Nakita ko lang ang espesyal na balita sa pahayagan tungkol kay Benny sa labas, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari kay Benny? Ano ang nangyayari? Gayunpaman, wala akong anumang Marshall coins para bilhin ang iyong impormasyon sa ngayon. Tumawa ang may-ari ng Genius Restaurant. Lance, you're welcome, you're completely free to come to my restaurant now. By the way, parang kaibigan mo si Benny dati. Oo nga, matagal na tayong hindi nagkakausap, anong nangyari sa kanya? Tumawa ang may-ari ng Genius Restaurant, marunong ka talagang makipagkaibigan. Anong mali? Hahaha, no how? What I mean is that you're a genius yourself, and the friend you made is a genius as well. Maraming tao sa Marshall Academy ngayon ang nagsasabi na baka mapapalitan ang pangalan mo ng unang henyo sa Benny. Ngumiti si Lance, talaga. Magandang bagay iyon. Hoy, hindi ka man lang nagseselos at sinabi mo pa na buti na lang, kung sino pa yan, baka magalit agad sila. Walang imik na sinabi ni Lance, ako ba ay ganoong klaseng maliit na tao? Ang mga taong magkakaroon ng ganitong uri ng pag-iisip ay mga maliliit na tao, kung tutuusin, ang isang bundok ay mas mataas kaysa sa isang bundok, kung talagang malalampasan ako ni Benny, masaya ako para sa kanya. Haha, Lance? Oo, si Benny ay talagang isang henyo. Pagkatapos mong wala sa Martial Arts Academy, nagsimulang sumabog ang talento at pagkakataon ni Benny, at tulad mo, tinalo niya ang marami sa mga henyong disipulo ng apat na pangunahing isla na nagpoprotekta sa mga pamilya ng sunod-sunod. Bukod dito, nag-practice din si Benny ng isang uri ng martial art, na tinatawag na astonishing. 776. Anong martial art? Nagtataka si Lance. Isang espada. Isang espada. Pangalan niya. Oo. Alam mo ba kung bakit Benny ang pangalan niya? Dahil simula pagkabata niya ay hinahangad na niya ang hinaharap, ang makagawa ng isang espada at wasakin ang mundo. Masasabing nagawa niyang lumikha. The One Sword, hindi ito nagkataon, ito ay mula sa murang edad mayroon na itong mga panlaa. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kapantay na lakas ng militar na kaya niyang ibigay sa espadang ito? Magkano? Ang kapangyarihan ng pang-11 antas ng martial arts. Wow! Nagulat si Lance, si Benny ay talagang lumikha ng napakalakas na martial arts sa kanyang sarili. Ang espada ni Benny ay pambihira sa kapangyarihan nito, tanging ang isang malakas na tao sa tuktok ng innate great perfection ang maaaring magsanay ng paglipat mula sa pang-11 baitang martial power. Tanong ni Lance, ano ang kaharian ni Benny? Hulaan mo. Terena, huwag kang mabenta. Hehe. Nakapasok na si Benny sa innate realm, kapag bumalik siya sa North Empire, maaari na rin siyang mag-apply para sa titulong Imperial Talent, at narinig ko na malapit nang makapasok si Benny sa mid-innate realm. Hehe. Genius enough? Hindi naman siya mas masama sa'yo. Oh, itong batang ito, mabilis siyang bumuti. Ngumiti si Lance, hindi nakakagulat na isipin ng ilang estudyante na sa panahong ito si Benny ang unang araw na henyo sa kasaysayan ng Martial Academy. Nang si Lance ay nagniningning sa Martial Academy, si Lance's ang lakas ay nasa pagitan pa rin ng Inner Gate at Hautian, habang si Benny, nang siya ay nagniningning ngayon, ang kanyang kaharian ay umabot na sa likas na kalangitan upang pumunta. Sa katunayan, kung titingnan lamang ng isang tao ang oras na iyon, ang katanyagan ni Benny ay tatatakpan ang orihinal. Lance. Sinabi ni Lance, ang maagang likas na yugto ni Benny, pagkatapos ay natatakot ako na ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa maagang yugto, ito ay maaaring malampasan man lang ang lakas ng kalagitnaan ng likas na yugto. Oo, ang kanyang tunay na kapangyarihang panlaban ay nagagawa ng makipaglaban sa yumaong katutubo. Kung hindi dahil sa ang kaharian ng pinuno ng aming akademya ay nakapasok sa innate perfection, natatakot ako na maaaring labanan ni Benny ang pinuno. Ang mga kasalukuyang estudyante ng ang Martial Academy, nang maisip nila ito, ay lubos na sinamba si Benny, sa paniniwalang siya ang unang araw na henyo sa kasaysayan ng akademya, lalo na iyong mga first-year freshman.
Yung mga first year freshmen, hindi ka pa nila nakita, kaya natural, sinasamba lang nila si Benny. Oh! Si Lance ay tumawa ng walang imak, gayon din, si Lance ay wala sa loob ng 1 taon at kalahati, nakilala si Lance mula sa unang taon ng freshman, gaano man kagaling si Lance, narinig niya ang tungkol dito mula sa mga matatandang estudyante. Tanong ni Lance, kung gayon, ano ang sinasabi ng espesyal na balita sa labas, sana ay mahawakan niya, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ng may-ari ng restaurant, si Benny mismo ang lumikha ng napakalakas na sword technique na kahit na maraming mga likas na grandmasters ay hindi maaaring gumanap, sa palagay mo ba siya ay target? I see. Sabay-sabay na naunawaan ni Lance, tiyak na may malalakas na tao na gustong makuha ang one sword secret ni Benny, ilang tao, ngunit talagang walang hiya sila. Sino ang gustong makakuha ng one sword secret ni Benny? Ito ang 4 na pamilyang tagapagtanggol ng Woolen Island. Ano ang sinabi mo? Ang 4 na pamilya ng Island Protectorate. Lahat ng 4 na pamilya ay gustong makakuha ng ideya. Nag-alinlangan si Lance kung narinig niya ito ng tama. Oo. Noong una, ang Chingu family lang ang gustong makakuha ng sekretong iyon mula kay Benny, ngunit pagkatapos ay unti-unti itong lumaki hanggang sa punto kung saan ang iba pang 3 pamilya ay kasali, at pagkatapos ay naging ganito ang mga pangyayari. Kung saan si Benny ay handang kunin ang isang espada na kanyang nilikha. Ang sekreto ay ipinasa sa 4 na Great Island Guardian families, at hindi siya disipulo ng Island Guardian families, kaya kahit na isa siyang disipulo ng 4 Great Island Guardian families, hindi niya ito maipapasa sa kanila. Sa makatuwid, ang ilan sa mga likas na kapangyarihan ng 4 na Great Island Protectorate families ay naghahanap lamang ng isang pagnanakaw. Paano sila naging walang hiya? Oh, walang hiya, hindi. Sila ay itinuturing na sikat na sekta ng Marshall Island, ang lanterang pagnanakaw ay hindi isang bagay na kanilang pananggahason, sila ay natural na nagpapalipad ng bandila ng hustisya. Anong bandila ng hustisya? Sinabi nila na ang sikreto ng isang espada ni Benny ay natutunan mula sa mga memory stone ng Marshall Island, kaya ito ay pag-aari ng Marshall Island. Tulad ng alam mo, ang mga memory stone ng Marshall Forest Island ay kakaiba sa Marshall Forest Island, at kabilang sila sa Marshall Forest Island, na pinamamahalaan ng 4 Great Island Guardian families, kaya tama at nararapat na ibigay ni Benny ang One Sword Secrets. Hahaha, ang banner na ito ay talagang matuwid. Tumawa si Lance, sa pagitan ng sikat at masamang sekta, ito ay talagang hindi masyadong malayo, ang masamang sekta ay hindi maghahanap ng matuwid na dahilan, ngunit ang mabuting sekta ay hahanapin ang lahat ng uri ng matuwid na dahilan. Gayunpaman, ang isang espada na sikreto ni Benny ay talagang sarili niyang likha. O natutunan mo ba ito mula sa Memory Stone? Walang makakagarantiya nito, marahil siya mismo ang lumikha nito, marahil ay natutunan niya ito mula sa isang memory stone. Minsan si Lance, hindi ba natutunan din niya ang Sokong Power Technique sa isang memory stone na tinatawag na Forgotten City? Kung si Lance ay sinabihan ng mga tao ng Marshall Island na natutunan niya ang Sokong Power Technique sa Forgotten City, natatakot ako na mapipilitin din siyang ibigay ito, at lahat ng natutunan niya mula sa Memory Stone ay magiging pag-aari ng Marshall Island. Nasaan si Benny ngayon? Tanong ni Lance. Oh, hiniling ng 4 Great Island Guardian families kay Benny na ibigay ang sikreto, ngunit sinabi ni Benny na siya mismo ang lumikha nito at hinding-hindi niya ito ibibigay, kaya si Benny ay hinahabol ng 4 Great Island Guardian families. At hinahabol na sila ngayon sa Great Mayan Mountain ng Woolen Island. Pagpasok sa Great Mayan Mountain, hindi magiging ganoon kadali ang paghahanap sa kanya, dahil ang Great Mayan Mountain ay napapaligiran ng miasma, at ang mga likas na eksperto ay hindi man lang nakakandado sa pabango. Sana ay mahawakan ni Benny, ang isang taong kasing talino niya ay makakagawa ng lihim na parang espada, wala talagang ganoong mga henyo. Wala bang paninindigan ang Marshall Academy? Si Benny man lang ay taga Marshall Forest Academy. Nako,
Ang aming Martial Forest Academy, ang pinakamalakas ay ang pinuno, bagamat siya ay tumuntong sa innate perfection kalahating taon na ang nakalipas, ngunit sa harap ng 4 na dakilang pamilyang tagapagtanggol ng isla ng Martial Forest Island, mahina pa rin ang pinuno, bawat isa ng 4 na island guardian families ay mayroong hindi bababa sa 40 hanggang 50 likas na eksperto, na napakaraming mas malakas kaysa sa pinuno, hindi pa banggitin na ang 4 na island guardian families ay mayroon pa ring mga buhay na lumampas sa likas. Bukod dito, ang kapangyarihan ng Marshall Island ay malayo sa kung ano ang alam natin tungkol dito sa ibabaw, mas marami pang nakatago na hindi lang ibinabalita sa publiko, hindi malalaman ng pangkalahatang publiko ang tungkol dito. Paano ang pamilya Benny? Ang pamilya ni Benny ay hindi hihigit sa isang face level na pamilya, ang kanyang pamilya ay mayroon lamang 7 likas na eksperto, ang pinakamalakas na patriarch ay hindi hihigit sa late innate, inaasahan pa rin nilang bubuhayin ni Benny ang kanyang pamilya, saan sila magiging kalaban ng 4 pangunahing pamilyang tagapagtanggol ng isla. Oh, hehe. Salamat, boss, aalis na ako kung ayos lang. Ngumiti si Lance at sinabing, wala na sa ngayon ang bagay ni Benny, dahil magiging maayos na si Benny pansamantala, una, hindi pa siya nahuhuli, at pangalawa, kahit siya na, mapipilitin pa rin siyang tanungin ang sekreto, hindi siya mamamatay ng ganoon kabilis. Kung talagang hindi siya mapipilitang magtanong. Maaaring baldado si Benny ng 4 island guardian families. Maaga pa lang bago ang hakbang na ito, minabuti ni Lance na pumunta at makipagkita muna sa ilang kasintahan. 777. Unang dumating si Lance sa Swordlaw Department, naalala ni Lance na si Elsa ay nasa Swordlaw Department at dapat ay nasa Swordlaw Department na rin ngayon. Oo nga, nakita ni Lance si Elsa na nagsasanay ng martial arts sa Martial Field Classroom ng Swordlaw Department sa isang sulyap. Nasa sabik si Lance na makita siya, at gusto niyang hintayin siyang matapos ang kanyang klase, ngunit, hindi talaga siya nakapagpigil, pumasok siya. Stop! Sa sandaling ito, sinigawan ng isang tao si Lance. Lumingon si Lance at nakitang ito ay isang hautian great perfection na lalaki na tila isang guro, ngunit naalala ni Lance na ang guro ni Elsa ay hindi ang taong ito. Ano yun? Tanong ni Lance. What are you doing? Can't you see class is in session? Sabi ng lalaking hautian great perfection na iyon na may marangal na mukha. Ang chi ni Lance ay nagtatagpo, kaya ang gurong ito ay hindi nakakaramdam ng anumang chi mula kay Lance, at dahil si Lance ay mas malakas kaysa sa kanya, wala na siyang maramdaman pa, kaya makatwirang isipin na ang bagong estudyante ay napakahinang pinalakas. Oh, alam kong nasa klase ito Tumawa si Lance. Get out! Who let you come to the second year? The man bellowed. Sinabi ni Lance, okay lang na lumabas ako, tatawagin ko si Elsa, tulungan mo ako. Hindi nag-abala si Lance na makipagtalo sa kanya, lalo siyang naging makapangyarihan, hindi siya interesado. Pakikisama sa isang taong masyadong mababa. Nakakatawa, si Elsa ba ay isang bagay na maaari mong kunin? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, tinanong kita na tumawag para sa tulong, tumawag ka lang, ano ang sinisigawan mo, sino ka? Ano ako? I'm the teacher of this class. Guru. Mga estudyante sa klase ko, hindi ako papayag na may umibig sa kanila habang nasa paaralan, lumabas. Haha teacher ka, pero medyo nakakatuwa, buti na lang wala kang paningin, pero hindi mo pa rin pinapahintulutang umibig ang mga estudyante, akala mo high school na ito middle school at hindi ka pa rin pumapayag na makipag-date, speechless ako sayo. Tumawa si Lance. Buzz. Masama ang ugali ng gurong iyon at sinampal si Lance, gusto lang niyang turuan ng leksyon ang bagong estudyante. Yuhu. Kumalabog ang kaloob-looban ni Lance, napakatagal na ba mula noong dumating siya sa Martial Arts Academy. Nakakapagtaka, sa lecture pa siya bilang freshman. Bang! Ang paa ni Lance ay lumipad, at ang gurong iyon ay lumipad papunta sa silid-aralan ng martial arts at bumagsak sa gitna ng martial arts field ng may kalabog.
Nakita ng maraming estudyante na sinipa ang kanilang guro na lumilipad, sumigaw at tumigil sa pagsasanay ng kanilang mga espada. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa pasukan ng martial arts classroom, at nakita ko ang isang lalaking naglalakad. Ang laki ng Marshall Field Classroom ay halos kasing laki ng 400 metrong track. Ito ay si Lance. Sabay-sabay itong nakilala ng lahat, pagkatapos ng lahat, sila ay mga mag-aaral sa ikalawang taon, at kahit na hindi nila nakita si Lance sa loob ng 1 taon at kalahati, lahat ay nasa parehong taon ni Lance noong una. Lugar. Tumigil din si Elsa sa pagsasanay ng kanyang espada at laking gulat niya nang makita niya si Lance, agad na ibinaba ang kanyang espada at tumakbo patungo kay Lance. Lance. Elsa. Ibinaon ni Elsa ang sarili sa yakap ni Lance. Papa. Ang mga estudyanteng nagkukumpulan sa paligid ay nagsipalakpakan at nagpalakpakan, na parang nasa sabik silang makita muli ang dating sikat na tao. Ngayon makalipas ang 1 taon at kalahati. Ang guro na katatapos lang sinipan ni Lance, tila hindi siya pinansin ng lahat nang makita siya, hindi maiwasan, na hinayaan si Lance na maging sensasyon minsan. Mga karakter ng Martial Academy, walang kabuluhan ang gurong ito, napatay na ni Lance ang isang guro noong huli siyang nagpakita sa Martial Academy noon, hindi pa banggitin ang pagpapaalis sa isang guro ngayon. Gumapang ang gurong iyon at galit na sinabi, "How dare you assault a teacher of the Martial Arts Academy? I'm going to report this to the pinuno." Ang lahat ay biglang tumingin sa gurong iyon, na sa sandaling ito ay alam na ni Lance ay hindi na isang bagong mag-aaral, ngunit higit na nalampasan siya sa lakas hanggang sa punto kung saan hindi niya mahuhusgahan ang kanyang lakas, ngunit, galit sa loob, maaari lamang ilipat ang pinuno upang takutin si Lance. Hindi man lang tumingin si Lance sa guro, hinahaplos ang mukha at buhok ni Elsa, ang dalawa sa kanila ay magiliw na nagkatinginan. Hey! Do you hear me? I'm going to report this to the pinuno. How dare you assault a teacher? That teacher roared. Sa oras na ito, isang mabait na mag-aaral ang nagpayo, "Teacher Mon, itigil mo na ang pagsasabi niyan, sa totoo lang, hindi ka na makabubuti kung uulitin mo pa. Why don't you say it? Damn it! Kung maglakas loob kang bugbugin ang isang teacher mula sa Martial Arts Academy, hinding-hindi ako titigil, isusumbong ko talaga sa pinuno para mabigyan ako ng hustisya ng pinuno." Sinabi ng mabait na estudyante, "Teacher Mon, ang mga gurong mas malakas kaysa sa iyo ay namatay sa kanyang mga kamay, pati na ang pagpalo sa iyo." Anong sabi mo, siya? Oo. Dati ay may likas na guro na pinatay niya sa publiko, ngunit syempre, ang gurong iyon ay isa ring masamang guro na pumatay sa kanyang kasintahan at hinahabol siya. Siya nga pala, siya si Lance. Siya ang unang henyo. Tumingin si Elsa sa lahat, at sa wakas ay sa guro, na may bagbog na mukha, at hindi maiwasang magtanong, "Lance, bakit mo sinisipa ang guro, Siya ang bulag na bulag at tinangka akong hampasin, hindi siya ang dati mong teacher, Naku, nag-resign ng dating guro, at ngayon, itong si Mon na guro, napakahigpit. Well, I see. Strict is strict, but too bad it's too eyeless. Ang maraming nanunood ay abalang lumapit at binati si Lance. "Senior Damon, anong klaseng lakas ang mayroon ka ngayon?" "Senior Damon, siguradong hindi ka na tulad ng dati, 1 taon at kalahati na ang lumipas sa isang kisap mata, ang tagal na naming hindi nagkita, lahat kami ay curious kung ano. Lupain na iyong narating." Sabi ng isa pang estudyante, "Sinong nagsabing hindi kita nakita sa loob ng 1 taon at kalahating taon, hindi ba't 1 taon na ang nakararaan pumunta siya sa akademya at pinatay ang masamang guro na iyon? Ayokong makita ng live that time. Ang bawat isa ay nagsabi ng isang bagay sa iyo at isang bagay sa akin, na nakapalibot kay Lance, at sa gurong iyon, walang sino man ang pumapansin. Senior Damon, maraming tao sa akademya ang nagsasabi na mas magaling si Benny kaysa sa iyo, si Benny ang unang henyo sa kasaysayan, ano sa palagay mo? Senior Damon, ang iyong kasalukuyang lakas ba ay mas malakas kaysa kay Benny? Si Benny ay kaya pang lumaban sa isang huli na katutubo, ikaw naman. Senior Damon,
Nasa kaharian ka na ngayon. Sige, mga kaklase. Sigaw ni Lance, at tumahimik ang lahat. Sinabi ni Lance, mga kaklase, salamat sa pag-aalala ninyo sa akin, salamat, magtrabaho ng husto, basta't handa kayong magsumikap, tiyak na malalampasan ninyo ako sa hinaharap, tama, hindi ko kayo guguluhin sa inyong pagsasanay sa espada, iligtas mo itong bearong walang mata na sisigawan na naman ako mamaya. Oh! Lahat ay tumingin kay Lance na may inggit, bawat isa sa kanila, kung may pagkakataon ba silang maapektuhan ang likas sa buhay na ito ay mahirap sabihin, kung maapektuhan ba nila ang tagumpay ay hindi mapapantayan, gaano man sila kahirap. Imposibleng maabot ang antas ni Lance, ang mga tao ay mas galit kaysa sa mga tao, ang tanging bagay na may inggit ay ang kanilang bahagi. 778 Lumabas si Lance sa silid-aralan ng Martial Arts Academy habang nakayakap si Elsa. Lance, what brings you to the Martial Arts Academy? Akala ko magtatagal ka. Nako, graduating na ako, hindi na ako papasok sa Star Ocean Academy. Ah, graduating na agad ah, tapos anong lakas mo ngayon? Naalala ko nung pumasok ka sa Star Ocean Academy, nasa mid-innate realm ka lang ah, ano ngayon? Malalampasan ba talaga ni Benny ah? Si Elsa ay abala sa pagtatanong. Tumawa si Lance, nahijitin ni Benny. Paano ito posible? Nasa tuktok na ako ngayon ng innate perfection, si Benny ay nasa maagang yugto pa lamang ng innate perfection, hindi ito maraming antas sa likod ko. Ngunit si Benny ay lumikha ng isang napakalakas na martial art sa kanyang sarili, nabalitaan kung umabot ito sa antas ng 11th rank martial art, na kahit na ang pinuno ay hindi maaaring magsanay, ang bagay na ito ay ginawa ang buong akademya na Samamba, at si Benny ay naging pangarap. Mahilig sa hindi mabilang na mga babae. Hahaha sumabog na, sobrang layo pa sa akin, kaya ikaw, huwag kang mag-alala na malalampasan ako. Saan ako nag-aalala? Tusong sinabi ni Elsa, sa katunayan, medyo nag-aalala siya, araw-araw, naririnig niya ang kanyang mga kaklase at guro sa kanyang paligid na pinupuri si Benny, ang kanyang mga tainga ay naninigas lahat, inihambing ng lahat si Benny kay Lance, walang kamalay-malay, medyo nag-aalala rin si Elsa. Ngunit ngayon, nang makita si Lance, nang makitang si Lance mismo ay naisip na imposible lang ito, mas gumaan ang pakiramdam niya. Ngayon, hanapin sina Bella at Sarah. Sabi ni Elsa. Nagulat si Elsa, Sarah. Mow her. Ano ang problema niya? Sa unang pagkakataon na nakita ko ito, naisip kong magandang ideya na tingnan si Elsa. Si Sarah, matagal na siyang nawala sa Martial Arts Academy. Ano? Wala si Sarah sa Martial Arts Academy. Hindi ba kasama mo siya sa Martial Arts Academy? Makinig sa akin, si Sarah ay talagang isang henyo, siya ay dumating sa Martial Academy ngayong taon, ngunit siya ay napakahusay noong freshman competition na siya ay nakapasok sa Hautian Realm, kaya si Sarah ay kinuha ng isang malakas na lalaki. Nakakatuwa ka, paano mo hahayaan na may kumuha sa kanya? Pinayuhan din namin siya, ngunit si Sarah ang nagpasya sa kanyang sarili, iyon ay kinuha at nais na kunin si Sarah bilang isang alagad, naramdaman din ni Sarah na walang punto para sa kanya na mapunta sa Martial Forest Academy, naabot niya ang The Hautian Realm, it would be a waste of time to stay here, so, she followed that strong man. That strong man is beyond innate, parang nakatira din siya sa Martial Island, pero hindi ko alam kung saan sa Martial Island. Pupunta siya sa atin bago mag-winter break at magkasamang babalik sa North Empire. Napabuntong hininga si Lance, pati na rin, sa talento ni Sarah, ang new student competition ay umabot sa Hautian Realm. Walang saysay na manatili sa Martial Forest Academy, sana lang ay hindi siya makatagpo ng anumang masamang tao, pagkatapos ng lahat, si Sarah ay maganda at kaakit-akit. Sinabi ni Elsa, sa orihinal, gusto rin namin ni Bella na umalis sa Martial Arts Academy, pagkatapos ng lahat, kami ni Bella, pagkatapos kunin ang Iron Tree Heart na ibinigay mo sa amin, nakarating na kami sa Hautian Realm, ngunit wala na talaga kaming mapupuntahan kundi ang Martial Arts Academy, kaya wala kaming choice kundi ang manatili dito. Ngayong taon, may napala rin ako, kita mo, nakalusot na ako ngayon sa yumaong Hautian, at Bella nakapasok din sa gitnang Hautian.
Ha! Sure enough? Pero halos isang taon na at isang layer pa lang, medyo maliit na. Paano namin ikumpara sa'yo, wag mo kaming ikumpara sa'yo. Hehe. But don't worry. This time, I'll let you guys make a breakthrough. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Elsa kay Lance na nalilito. Hehe. Naglakbay ulit ako sa Glazed Kingdom sa pagkakataong ito, at nakakuha ako ng mahigit 2,000 Iron Tree Hearts. Ano? Siya! Si Lance ay abala sa pagtatakip ng bibig ni Elsa. Huwag kang gumawa ng gulo, huwag kang gumawa ng kaguluhan tungkol dito, kung hindi, ako, si Lance, ay kailangang tugisin ng mga martial practitioner sa buong mundo. Oh my God, niloloko mo ba ako, paano naman ang dami? Hehe, character yan? This time hahayaan ko kayong mag-count-out to the death, kahit gaano pa ako kumain para sa inyo, hahayaan ko kayong makalusot sa innate great perfection. Wow! Hindi? Innate great perfection? Ang pamilya ko ay wala pang ganoong kalakas na ninuno mula noong sinaunang panahon. Nagulat si Elsa. Haha, simula sa iyo, sa susunod na ilang daang taon, malalaman ng mga kaapo-apuhan mo na may isang ninuno na nasira. Namula si Elsa, na si Lance ay may mga anak at apo nang sabihin niyang mga anak at apo. Tere na at hanapin si Bella, Sarah, dahil wala siya sa Martial Arts Academy, kalimutan mo na yun. Teka bago tayo mag-winter break. Siguradong pupuntahan niya tayo. Agad na tumungo sina Lance at Elsa sa Sound Faculty. Magaling sa tunog si Bella, kaya nagpunta siya sa Sound Law Department. Kaya lang, kung tutuusin, mataas si Bella sa kaharian, kaya napakalakas na niya sa Sound Law Department, at ang kaharian ay nagbigay din sa kanya ng napakalakas na tulong. Nang dumating si Lance sa Sound Law Department, sinabi sa kanya na si Bella ay nasa likod ng bundok ng Sound Law Department. Nang dumating si Lance sa likod ng bundok, nakita niya si Bella na nakaupo sa isang puno, may hawak na plote sa kanyang kamay. Hindi alam ni Bella kung anong mga nota ang kanyang tinutugtog, tanging ang bawat nota ay puno ng pagsalakay, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagkahilo sa utak. Siyempre, ang pakiramdam na ito ay ang pakiramdam ni Elsa, at ang tunog na pag-atake ni Bella ay maaaring makaapekto kahit kay Elsa. Ngumiti si Lance, hindi masama para sa mga babae ng aking Lance, lahat sila ay mabuti. Agad na bumaba si Bella nang marinig niya ang boses at laking gulat niya nang makita si Lance. Lance. Lumipad pababa si Bella mula sa puno, inilagay ang kanyang plote sa kanyang baywang, at tumalon sa mga bisig ni Lance. Inilayo ni Elsa ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito? Haha, binisita kita? Bella, mabilis ang pag-usad ng sound attack mo, dapat naabot mo na ang 5th grade sound mage. Higit pa dyan. Ano, higit pa riyan. Well, na-assess ko na at nakapasa sa 6th grade sound mage. Wow! Awesome! Worthy of being my woman, hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Namula si Bella. Pagkatapos mong maabot ang 6th grade sound mage, kung gayon, Bella, ang kailangan mo lang gawin ay maabot ang 8th grade sound mage bago ka mag-24, at mabibigyan ka ng titulong Imperial Talent. Paano ito magiging napakadali? Pakiramdam ko ay hindi ako makagalaw ng 1 pulgada sa buong buhay ko ngayon. Sabi ni Bella sa pagkabalisa, 6 hanggang 7 ay isang threshold, at 7 hanggang 8 ay higit pa ng isang threshold. Okay lang, take your time. Bata ka pa. I'm sure na kapag umakyat ang martial arts realm mo, makakatulong ito sa pag-aaral mo ng sound methods, bumangon ka muna, then study sound methods. 2 beses na mas epektibo sa kalahati ng pagsisikap. 770. Ngunit paanong ang aking kaharian ay napakadaling masira? Haha, huwag kang mag-alala dyan, huwag kang mag-alala. Sige, hindi ito ang tamang oras para mag-usap ng marami, mamayang gabi ko na sasabihin sa'yo. Oh! Agad na nahulaan ni Bella na si Lance ay malamang na nakakuha muli ng isang magandang bagay.
Masarap maging kasintahan para sa isang malakas na tao, ang ibang mga tao ay maaaring hindi umasenso sa isang antas kahit na sila ay nagsumikap, ngunit sila, sa kabilang banda, magaan ang loob, pakiramdam na parang isang mayaman na pangalawang henerasyon, lahat ay nakaayos sa bahay, hindi nila kailangang maglagay ng labis na pagsisikap, makakakuha sila ng mga bagay na hindi kailanman makukuha ng ordinaryong tao sa kanilang buhay. Gayunpaman, medyo nahihiya na naman si Bella sa ganito. Anong problema? Biglang pagbabago ng kulay. Tanong ni Lance. Wala lang, medyo nahihiya lang ako, may nakilala akong kaibigan sa Martial Arts Academy, teacher siya, 2 beses na siya sa edad ko, napakasipag niya simula noong bata siya, napakahirap, hindi ko alam kung ilan. Sa mga pagkakataong lumipad siya sa gilid ng kamatayan, at kalaunan ay naging isang makapangyarihang Hautian perfectionist. Gayunpaman, hindi ako nagbigay ng kahit ano, madali akong humakbang sa gitna ng Hautian, parang hindi tayo pantay. Merv, huwag mong isipin ang mga ganyang kalokohang tanong, Terena, samahan mo ako sa bahay ni Professor Linhan para maghapunan. Mabuti. Noong gabing iyon, magkasamang naghapunan sina Lance, Elsa, at Bella sa bahay ni Professor Linhan, at pagkatapos ng hapunan, maagang nagtungo si Lance sa isang hotel sa campus upang tamasahin ang lamang ng isang matagal nang nawalang pagkikita. Kinabukasan, nagpatuloy sa klase sina Elsa at Bella, maaga ring nagising si Lance, sa loob-loob na sinabi ni Lance, wala akong oras para mag-aksaya ngayon, kailangan kong mabilis na italaga ang aking sarili sa pag-aaral ng The Healing Arts. Gayunpaman, bago ko italaga ang sarili ko sa pagsasaliksik sa healing technique, bibisita muna ako sa pinuno. Agad na pinuntahan ni Lance ang pinuno. Dumating si Lance sa hiwalay na gusali ng opisina ng pinuno, bago pa man siya makalapit, narinig ni Lance ang isang boses, Yuyu, not bad, nakalusot pa nga siya, nakalusot siya sa likas na pagiging perpekto. Isang boses na puno ng panunuya. Pagkatapos, ang boses ng pinaghihinalaang pinuno ay nagsabi, Panyon, hanggang kailan mo ba ako ibubuli? Yeah, my lord pinuno. You finally know I'm bullying you. Akala ko hindi mo alam na binubuli kita. Ngayong wala ng mga tagalabas dito, sa wakas ay nagkaroon ka na ng lakas ng loob na aminin na binubuli kita, at kung may mga tagalabas, natatakot ako na maglakas loob kang makipag-usap pabalik sa akin. Panyon, anong lalim ng galit ko sa'yo, bakit paulit-ulit mo akong binubuli? Walang dahilan, naiinis lang ako sa'yo, gusto lang kitang i-bully. Panyon, hindi ka lang ba naiinggit sa pagiging pinuno ng Martial Academy? Pa! May isang malakas na sampal. Itong Dam Academy mo lang, kailangan kong magselos. Panyon, kung maglakas loob kang i-bully ulit ako ng ganyan, huwag mo akong sisihin sa pagpunta ko sa lugar ng iyong amo para magdemanda. Hahaha, anong tanga, master ko siya, magsasalita pa ba ang amo ko para sa iyo? Ang Panginoon ko, out of moral righteousness, is just asking me to stop bullying you, that's all. Pero, hindi ko alam kung bakit. Pero tuwing lalabas ako ng gate, gusto ko lagi akong pumupunta at bugbugin ka, hahaha. Pop! May malakas na katok pa, kaya hindi sampal, but smack ah. Ang pinuno, isang matandang lalaki, ay pinapalo sa puweten, kaya sigurado ako na ito ay tiyak na hindi ka nais-nais. Gayunpaman, ang malaking disipulong ito ni Senior Fred Chin ay nagpang-agot sa kanya ng ngipin sa puot, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Sige, munting kaibigan na Liang, itigil na natin ang palo mo ngayon, sa susunod. Bumalik ka para sampelan ang maliit mong puwet kapag may oras ka o. Pagkatapos sabihin iyon, ang lalaking ito na tinatawag na Panyon ay gustong umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw si Lance. Naalala ni Lance itong Panyon, siya ang dakilang disipulo ng Chingu family ng Marshall Island, isa sa 3 kilalang transcendent na likas na eksperto, si Senior Fred Chin, si Lance ay palaging may masamang impresyon sa kanya. Noong nakaraan, nang si Lance ay pumunta sa Chingu family para hamanin siya, itong si Panyon ay pinagalitan ang pinuno sa publiko, ang kanyang maliit na puwitan ay nangangati na naman.
Kaya tila itong si Panyon, ay dapat na madalas na walang pananakit sa pinuno, na pinapalo ang puwit ng dekano. Isang 50 taong gulang na nasa hustong gulang, ang ganyang pag-uugali, talagang nakakadiri. Dahil nakita ito ni Lance ngayon, hinding-hindi siya uupo at determinado siyang tulungan ang pinuno na alisin ang kanyang galit. Gusto mo bang umalis pagkatapos mong bugbugin ang isang tao? Nang gustong umalis ni Panyon, biglang lumitaw ang figure ni Lance sa pintuan. Parehong nagulat si Panyon at ang pinuno nang makita ang biglaang pagsulpot ng matagal nang nawala na si Lance. Uy, hindi ba ito ang dating sikat na Lance ng Martial Academy? Iyon ang pinakaunang henyo na si Lance. Nang makita ni Panyon si Lance, sandali siyang nanunuya. Hindi kailanman naisip ni Panyon na ang kasalukuyang kaharian ni Lance ay nalampasan siya, at ang kanyang lakas ay nalampasan pa siya ng hindi kilalang bilang ng mga antas. Natatakot ako na ang kanyang Panginoon, si Senior Fred Chin, ay hindi alam kung magagawa niya talunin si Lance. Nakita ng pinuno si Lance at nagulat na sinabi, "Lance, ikaw, anong ginagawa mo dito?" "Pinuno, pumunta ako para makita ka." Sabi ni Lance habang nakatingin sa pinuno. Medyo nahiya ang pinuno at nagtanong, "Ngayon ka lang, dapat wala kang narinig." Ang pinuno ay sinampal nitong si Panyon sa loob ng maraming taon. Ito ay isang bagay na tiyak na hindi siya nang ahas na makilala ng sinuman, lalo na ang mga estudyante. Tumawa ang Panyo na iyon, "Liang, ano bang kinakatakutan mo? Palo ko lang, hindi ako nangangahas na kilalanin ng mga estudyante ng kolehiyo mo, hahaha." Sumigaw si Lance, "Tumahimik ka." Tumingin si Lance kay Panyo na ito, nakaramdam ng labis na kalungkutan, medyo nambubuli at nambubuli, kahit na hindi niya napilayan ang sinuman, lumapit lang siya para sampilan at asarin ang pinuno kapag naisip niya ito ay talagang nakakainsulto. Nang makita ni Panyo na naglakas loob si Lance na sigawan siya, nagalit siya at sinabing, "Lance, pagod ka ng mabuhay, anong klaseng bagay ka?" Sa mga mata ni Panyon, si Lance ay isang henyo, ngunit hindi sa kanyang antas, at sa naisip na impresyon na si Lance ay kapareho pa rin niya noon, at sa pagpigil ng ugali ni Lance, hindi mahuhusgahan ni Panyon ang sitwasyon ng kaharian ni Lance. Itinaas ni Lance ang Dragon Soul Heavy Sword at sinabi, "Panyon, matagal na akong hindi nasisiyahan sa iyo, ngayon ay nakilala kita dito, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos, ang mga tao ay laging nang insulto, ngayon hayaan mo ako. Humingi ng hustisya para sa dekano." "Hahaha, Lance, dahil ignorante ka sa sarili mo, sasayangin kita sa matanda mo, huwag mo akong sisihin sa pananakal ko sa iyo." Nanlamig ang mga mata ni Panyon. "Boss!" Hindi umimik si Lance at dumiretso siya sa taas bitbit ang kanyang espada. Shi! Ang espada ni Lance ay tumama sa puwitan ni Panyon. Ang 2 piraso ng laman ng puwitan ni Panyon, kasama ang mga damit sa kanyang puwitan, ay lahat na binigyan ng isang sword slash. "Ah!" Agad na sumigaw si Panyon, bumalik ang kanyang kamay at nawala ang kanyang puwet, na hawakan ang isang dagwang kamay. Napatulala din si pinuno, sasabihin pa lang niya, "Lance, huwag kang pabigla-bigla," ngunit, sa kanya bago pa man siya makapagsalita, pinutol ni Lance ang puwete ni Panyon gamit ang isang espada. Tumingin ang pinuno sa kanyang mesa, at 2 piraso ng karne ng asno ni Panyon ang lumipad sa kanyang mesa, kaya nakakadiri. 780. Ngumuso si Lance, "Panyon, mahilig kang manampal ng mga tao, ngayon puputulan ko ang iyong puwet, maaari mo itong bawiin at paluan ito ng 2 beses sa isang araw upang masiyahan ang iyong kasuklam-suklam na pag-uugali, umalis ka." "Lance, ikaw." Tiniis ni Panyon ang sakit at sumigaw, hindi siya makapaniwala na talagang napakalakas ni Lance, hindi niya talaga kayang hatulan ang partikular na kaharian ni Lance, syempre, sigurado siya na si Lance ay hindi. Sa pagpasok sa Unity Realm, masyadong pamilyar sa kanya ang momentum ng Unity Realm. "Hindi ka ba magpapagulong-gulong?" Malamig ang tingin ni Lance. Kahit nagalit si Panyon, natatakot din siya sa lakas ni Lance. "Lance, hintayin mo ako." Kinagat ni Panyon ang kanyang mga ngipin, ang kanyang amo ay si Senior Fred Chin, ang 3 kilalang eksperto ng Marshall Island na nalampasan ang likas, at hindi pa ito tapos.
Nang matapos magsalita si Panyon ay agad siyang nagtungo para kunin ang pugot na naputol sa kanyang mesa. Noong una ay gustong kalimutan ni Lance ang tungkol dito at hayaan siyang bawiin ito, ang manggagamot ay ganap na makakabawi. Gayunpaman, nang makita ni Lance na naglakas loob pa rin siyang pagbabantaan, agad siyang nagbago ng isip. Drop it. Utos ni Lance. Naririnig mo ba ako? Sinabi ko sa iyo na ibaba mo ang iyong puwit. Sigaw ni Lance. Lance, ikaw? Buzz. Ang Dragon Soul Heavy Sword ni Lance ay umindayog, at bagamat hindi ito pumutol, ang bigat lamang ay palm unit sa asno na hawak ni Panyon at ginawa itong karne. Ah! Si Panyon ay tanga, anong klaseng pakiramdam ang makitang ang sarili niyang asno ay naging mga pira-piraso ng laman gamit ang sarili niyang mga mata, gusto niyang bawiin iyon at pagtagpi-tagpi, ngayon ay wala ng ideya ang mga Diyos. Wala na talaga siyang puwet simula noon, kahit magtagpi-tagpi pa siya ng iba, hindi na original. Roll. Si Panyon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatingin kay Lance at ibinaling ang kanyang ulo para lumipad palabas ng bintana, natatakot ako na hindi siya mapakali sa kahihiyan ngayon. Og! Bamantong hininga ang pinuno. Pinuno, napakatagal na, congratulations, nasira na naman ang kaharian mo at naging innate perfection ka na. Ngumiti si Lance sa pinuno. Ngunit hindi mapangiti ang pinuno. Lance, napakasaya ko na nakapunta ka at nakita mo ako, pero pinutol mo na si Panyon, at ngayon siguradong hindi titigil si Panyon Ngumuso si Lance, hindi titigil. Hahaha, tumawa si Lance. Ang kanyang tawa ay puno ng pang-aalipusta, ang antas ni Panyon ay wala na sa antas ni Lance. Pinuno, itong si Panyon, gaano katagal ka na niyang binubuli? More than 10 years? Hindi ko alam kung bakit ang hilig niya akong i-bully, madalas wala, medyo lumalapit siya para asarin ako, inaasar niya ako at wala nang ibang ginagawa, sinasampal lang ako, nagagalit talaga ako, pero hindi man lang ako katapat niya, noon pa man, at mas kaunti pa ngayon, siya ay nasa innate great perfection realm, narinig ko na ito ang unang level ng innate great perfection, hindi pa ako hanggang sa puntong ito, ay hindi mo maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng unang layer. Nga pala, Lance, anong klaseng lakas ang mayroon ka ngayon? Walang itinago si Lance at sinabing, nasa tuktok na ako ngayon ng innate perfection. Wow! Mas mataas iyan kay Panyon, hindi nakakagulat na mapapatay mo siya sa loob ng ilang segundo. Natatakot na sabi ng pinuno, habang puno ng inggit ang mga mata niya. Masarap maging henyo, nahihigitin siya sa murang edad. Halos 50 taon siyang nagpumiglas upang maabot ang likas na pagiging perpekto, habang si Lance, sa 20 taong gulang pa lamang, ay naabot na ang rurok ng likas na pagiging perpekto. Tinapik ni Lance ang balikat ng pinuno at sinabing, Pinuno, huwag kang mab-aigo, baka, magkakaroon ka rin ng pagkakataon na malampasan ang likas na katangian. Mapait na tumawa ang pinuno, huwag mo akong pagtawanan, mabuti pang kalimutan ko na lang ito, 48 years old na ako ngayon at innate perfection lang ang narating ko, hindi ko nga alam kung magkakaroon ako ng pagkakataong maging isang innate great circle sa aking buhay. Puno, pabayaan pa ang paglampas sa likas. Wala man lang tiwala si Pinuno, may self-knowledge siya, sa talentong pinapakita niya ngayon, ito lang ang meron siya sa buhay niya, hinding-hindi posible ang paglampas sa likas. Pinuno, actually, may chance ka talaga. Lance, halika na, huwag mong biruin ang pinuno. Seryoso ako, Pinuno, maaaring mahirap para sa iyo na lampasan ang higit pa sa iyong sarili, ngunit gaano karaming mga tao sa mundong ito ang ganap na nag-iisa. Anong ibig mong sabihin? I mean, pagkakataon. Opportunity. Naku, hindi lahat ng tao ay may pagkakataon, kung ganito ang kapalaran ko, matagal na sana akong nakakuha ng pagkakataon. Pinuno, paano kung, ako ang pagkakataon mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi nag-abala si Lance sa mahabang hangin at diretsyong sinabi, Pinuno, may itatanong ako sa iyo ngayon din. Pakitanong. Okay, then I'll be polite. Pinuno, are you willing to be my man? Kailan ang mga tao mo? Meaning being your little brother.
Pinuno, huwag kang magkaintindihan, hindi yan, ang pagiging lalaki ko ay ang pagsamasamahin ako, at sa pagitan namin ay tinatrato namin ang isa't isa bilang mga tao mula sa aming sariling kampo. Naiintindihan ko, Lance, napakatalino mo at may hindi mahulaan na potensyal sa hinaharap, isang karangalan para sa iyo na imbitahan akong tumambay sa iyo at maging tao mo, ako ay handa na. Good, Pinuno. Naniniwala ako sa pagkatao mo, bibigyan kita ng 30 Iron 3 Hearts, gamitin mong mabuti. What? Iron 3 Hearts. Nagulat ang pinuno, bilang pinuno, natural na alam niya ang tungkol sa bagay na ito. Hush! Huwag kang maingay, ang 30 pusong bakal na puno ay itinuturing na isang napakainit na kapalaran, dahil handa kang sundan ako, syempre iniisip kita. Si Lance ay naglabas ng 30 Iron 3 Hearts, buti na lang at nakompress ang Iron 3 Heart na ito at kasing laki ng toyo, madaling dalhin sa paligid, kung hindi, ito rin ay magiging problema. Problema. Dahil sila ay nakompress, ang karaniwang tao ay hindi makikilala kung ano sila, at kahit na sila ay hindi nakompress, sigurado akong hindi pa maraming tao ang nakakita sa kanila noon. Salamat, Kuya Lance, susundan na kita mula ngayon, lalaki na ako. Hahaha, pinuno ka? Huwag mo akong tawaging ganyan, sinisira mo ang image ko, pwede mo akong tawaging Lance. No, you gave me such a precious thing, I'm really moved, I don't know what to say, The pinuno body looked agitated and stammered. Sige, ilang pusong bakal at naibenta mo na ang kaluluwa mo, paano mo pa ako masusundan ng ganito, kung may magbibigay sa'yo ng mas maganda sa hinaharap, hindi ba't ibebenta mo ang kaluluwa mo sa kanya? Oo. Pagkatapos ay tatawagin kita sa iyong pangalan, huwag kang mag-alala, ako, si Liang, ay magiging iyo sa buong buhay ko. Abala ang pinuno. Oh, Liang, ang tunay mong pangalan ay Liang ah. Oo. Mabuti. Lance, bakit bigla kang pumasok sa Martial Arts Academy? Dumaan lang ako para makita ang ilan sa mga kaibigan ko, may alam ka ba tungkol kay Benny? Syempre alam ko, pero sa kasamaang palad, hindi ko sila matutulungan, tulad ng nakikita mo, wala akong magawa na mabuli ng kahit isang panyon, lalo pa ang 4 na Island Guardian families. Totoo bang natutunan ni Benny ang isa sa kanyang mga espada mula sa ilang memory stone? Tanong ni Lance.